Ito naman ang naging karanasan ko sa during all outward sa Camp Abu Bakar, panahon ni Joseph Estrada. Anong designation mo na? Ang designation ko doon sa ako ang nag-handle sa sniper sa platoon sniper. Ang position mo dati? Position ko sa batalyon ng 2nd SRB, First Sergeant sa headquarters. Yung Sergeant Major namin na nasa bahay lang siya palagi, iwan. Pero ako bilang First Sergeant sa headquarters, dapat nag-ikot din ako sa mga company First Sergeant, nag-a-advise din ako sa mga, lalo na yung kabats ko na sa 7 company. Kabats ko, naging First Sergeant, in-advisean ko paano pag-handle ng tropa na kailangan ng moral and welfare. Hindi yung panay utos dito, pagdating sa akto, hindi ka sumasama. Ako, gustong iiwan ni Colonel Cuballis. Hindi ako nagpaiwan. Iwan sa? Iwan sa kampo. Hindi ako nagpaiwan. Umakyat sa, hindi pa kami nakarating ng Camp Abu Bakar, dito muna sa Sarip Agwak, nag-volunteer na ako. Kasi hindi napipindown na yung isang kumpanya. Tapos hindi na makagalaw yung iba. Yung nag-resupply, sumama ako sa resupply, hindi na ako bumalik sa kampo. Sumama na ako sa operasyon, na high moral yung company. Ako na ang nagturo-turo doon hanggang dumating si National Defense si Orly Mercado. Doon sa part ng Salvo, sa na area ng napuntahan ng 57 IB under Colonel Gislani. Nag-meet kami dun sa bundok. Kinuha ko ng helicopter, yung parang tutubi. Inakyat ko dun. Dala-dala ko yung pang-sniper. Hanggang kinuha naman ako uli. Pinababa ako dun sa Sarip Agwak. Dahil dumating si Orly Mercado. Nakausap ko, pati yung Chief of Staff, panahon na yun. Hanggang nag-pursue ang operasyon papunta ng Camp Abu Bakar. 2000 na. 2000. Sa Abu Bakar na ang operasyon, nag-start kami doon sa Juan. Nag-assemble area kami doon sa PC, yung kampo ng PC dati, sa Parang. Doon kami nag-start, papuntang Ramos Highway, lakad, papuntang Sarmiento, hanggang makapasok kami doon sa area ng Camp Abu Bakar. Ang unang nahit namin, Camp Jaguar, Camp Vietnam, last ang Camp Abu Bakar proper, yung mayroon doon ang training ground na lang, yung parang sa mga officer, parang sa PME, may eskwelahan doon. Doon ang pinaka-worst. Nandun sa high ground, yung ginatawag ng Camp Vietnam. Nandun yung area sa bahay ni Salamat. Yung time na yun, Salamat, tundid, tinawid, pumunta ng Davao. Tinago, wounded siya noon, yung time na yun. So, environment, maraming nakalas, maraming IB na nakapasok. So, ang nangyari, ang body namin na unit, 15 IB, under ni Colonel Bunapos, then Ranger. Kami ang main effort, baka pang 15, 27 IB, may 28 IB, nandiyon nakaka-perimeter na. Yung na-clear na nila yung Camp Abu Bakar proper, pero hindi na, nauna po na yung Camp Jaguar, Camp, tatlong camp. Yung nasa libro ba? Hindi. Nandito.
Isa. Ang una na pasukan namin, Camp Jaguar. Then, pagka pangalawa, magpasok namin sa Camp Abubakar, yung mayroong school doon. Kung paano, mga real blood na nandyan. Yung Camp Vietnam, nandun yung bahay ni Salamat. Commander, salamat. Commander Salamat. Doon ang nakuha namin yung area. May mga pispan doon. Tapos yung area ng yung exit nila papunta ng Cotabato. Lusot, Palabaw. Doon wounded si Salamat. Ilang araw yun. Ilang days. Paano yun? Mali 6 months. 6 months yung enkwentro doon sa Camp Abubakar. King Bilor nga siya. Doon sa Marine. Kasi nabadi din yung Marine. Yung pagdating ni Iraq, yung itinaas yung plug ng Philippine plug na, pinalitan niya yung plug ng MI, Philippine plug na, nandun sa Camp Abubakar. Hanggang marami na mga staff galing sa Manila. Dumating na doon, nandun ako, naka-black shot ako lang naka-black shot. Iba karamihan doon, BDE. Hinold ko yung Marine dahil ang instruction, wala mo nang papasok ng Marine. Ang hawak ko doon, platoon size sa sniper. Deploy ko doon sa bundok. Pero ako ang nag-control. In time na yun, under ng 2nd Battalion ni Colonel Cobales. Si Mansano, na-wounded yan sa Camp Abubakar. General na ngayon. Mansano, na-wounded yan. Si isa, yung anak ng Colonel. Ako, nag-general na siguro ngayon. Yung nasa Ranger SF niya siya. Hindi ko lang i-mention yung pangalan. Alam niya yan. Kung makita niya yung interview nito, alam niya. Nagkasama kami sa Camp Abubakar. Sila ni Colonel Fernandez. Nagpicturean kami doon. Mayroong picture kami na mayroong 50 caliber. Hawak-hawak. Kami ni Colonel. Major pa noon si Juan Fernandez. Yung time na yun. Gaano kahirap na style pasukin? Mahirap pasukin mga Abubakar kasi mayroon silang prefab. Yung Vietnam type na paksol. Yung environment sa airstrike, hindi masama tibag-tibag kasi yung paksol na May layer. ang nilagay dito sa ibabaw, truso, tsaka yung mga bakal na bilog, yung pipe na gagawin ng grenade sana. Yun ang ginawa nilang bunkers. Yung more parang Vietnam type. Tapos mga kuwayanan, mayroon din mga paksol doon. Tapos running trenches. Yung sa Camp Jaguar, nandun yung bahay ni Murad. Na ako hindi pa nakuha, marami pang engagement. Pero yung papel ng sniper doon, ano yung nagiging kuhan? Mas successful yung kuwan sa sniper. Kasi nag-maneuver yung tropa, yung sniper, pag na-engage, sabay. Pero ako ang nagdala sa tropa, ang pag-placement. Kasi sabi ko nga ang expression kasi, kailangan sa sniper, 1 shot, 1 kill. Hindi yung 1 box, no kill. Isang bala, may tama talaga. Hindi yung na forma lang ang nangyari. Na forma. Tapos walang Ang impression mind nga, 1 shot, 1 kill. Isang tao, isang bala. Hindi yung puro putok, walang tama. Kahit na gunner ka 60, kung strapping mo yung 60, kunting move mo yan, malayo na yung lipad ng bala. Pero gawin mo ng by-burst, bruk, maraming matamaan yan. Kasi nagiging gunner din ako. Hindi yung brrrr, wara. Walang mangyari yan. Kailangan tipid ka bala. Yun ang ginawa ko. Hindi ako maubusan ng bala. Kasi pag naubusan ka ng bala, sino magbigay sa iyo? Walang magbigay, except na magkaroon ng resupply. Kailangan mayroon kang last defense, isang magasin, reserve sa iyo. Ano ibig sabihin? Reserve. Suicide squad ka na. Kung maikutan ka ng kalaban, Para sa'yo na yun. para sa iyo yun. Last defense, isang bala, iwan mo. Para sa iyo.
Yang nas print sa mind ko. Pero awan ng Diyos, naging successful yan. Siyempre, kung marunong kang gumapang, kung siya yung tropa na may tama, kunin yung baril. Siya ang ikaw mag-continue nung lumaban habang wala kang tama. Ayun ang, kasi ang ano dyan, kailangan sa operasyon, present of mind palagi. Kasi sa engagement, kasi kung magiging rattlesnake ka, sabi ko nga expression ko nga if you are doubt, you erase the cobwebs of doubt. Ang big sabihin dyan, kung mayroon kang kaba sa dibdib mo, alisin mo. Paano pag alis? Tumawag ka. Sino tawagin mo? Diyos Ama. Bigyan ka ng lakas, talino, at saka lakas ng pakiramdam. Lahat ng hilingin mo, maging matutupad kung hingin mo, Panginoon. Para ma-continuation yung ambisyon mo na hanggang makaretire ka. Pag wala yan, basta tira ka ng tira, yung nga, kunting move mo, pag kamali ng hakbang, pag pumasok ka sa isang butas, pag nahulog na isang paa mo, hulog na rin dalawa. Paa mo. Yung ambisyon mo. Maraming nangyari dyan. Maraming nawarsyak dahil sa hindi yung kondisyon yung isip at saka yung katawan. Kasi kailangan dyan kondisyon ka. Kaya nga nagkaroon ng training preparation. In case of maparoon ng mga operasyon. Yun. Pangalawa, yung inano ko dun sa tropa, bago mag-operate, kailangan mayroon tayong bersikulo magdasal. Dasal. Hindi lang dasal, kundi humiling ka rin na tibayan yung loob mo na makiglaban dun sa mga masasamang tao. Kasi i-declare mo yan mga erihis. Bilang Katoliko, ang kalaban mo na against the government, against ba rin sa batas na Diyos. Against ka sa batas ng gobyerno, parang against ka rin sa batas ng Diyos. So, dalawa ang, dyan, comparison. Kasi lumabag ka sa batas, lumabag ka rin sa batas ng Diyos. Parang yung nagiging, mo sa sarili. Oo, yun ang ko sarili. Kaya ang hinahinan ko doon, ingat, pag may nag-surrender, umansap siya, huwag mo rin, gusto mabuhay yan Kaya kung barilin mo, ibig sabihin, may kasalanan ka na sa mata sa Diyos. Hindi mo lang alam. Ang wristback sa iyo babagsak. Kaya may mag-surrender. Kung si Muhammad Jacob, kung gusto nung pinatay ko na. Napasurrender ko. Si Muhammad Jacob, Nigerian. Meeting engagement kami sa Bokam Abu Bakar, sa Camp Jaguar. Bumaba siya. Parang warsyak na siya. 25 meters. Hinold ko siya. Bumira. Hindi pumutok. Chamber. Banat. Hindi pumutok. 3 chamber. Pagka-4 ng chamber, pumutok yung baril niya. Pataas. Pag point niya sa akin, hindi pumutok. Ibig sabihin, nandyan yung kabirman ko sa taas. Bakit hindi pumutok? Yung tinutukan ko siya, drop yung weapon mo, professional Binagsak. Ganyan. Di professional siya. Nigerian. 5 Nigerian ang nandun sa gusto ko mangyari na i-surrender dalhin sa Manila. Pero ang instruction, Napasurrender mo yun. surrender Muhammad Jacob nga 8 na passport niya. Iba-ibang pangalan, pero isang mukha. Yon ang si Muhammad Jacob. Confirm yan. 5 nga foreigner. Ang gusto ko sana mangyari doon, dalhin sa Manila para ma-interview. Kasi ang sabi, walang foreigner. Pero mayroon, sila nag-conduct ng training sa kampo. Sa Camp Abu Bakar. Yun ang katotohanan dyan. Kaya lang, kung dadalhin sa Manila, ang mangyayari, baka i-deport lang. So, na-desisyonan doon sa taas. Kaysa dadalhin doon, tapos i-deport, mayroon pa, lalakas na lalakas yan. Pero yung sniper nung time sa Abu Bakar, Master, talagang mabibilang mo yung napabaril mo. Oh, barit ang hawak ko nun. Kasi 3 barit
dalawang Springfield type, yung isa yung Bulldog. Yung Bulldog na yung tinatawag ko ng Bulldog, yung US type, yung 10 rounds magazine. Oh. Yung Bulldog, yung hawak ko. Si Kuan, sino yung waray, na sa sniper, ang hawak nila doon yung Kuan. May backup kami, 14. At saka yung Barrett. Hawak nila yung Springfield type. Hindi ko lang i-mention yung wala na yan. Nasa regiment. Nag-instruct yan sa Kwan, sa sniper. Sila na Bernardo. Si Bernardo, dinoctrine ko yan. Si Master Bernardo ngayon. Dinoctrine ko yan sa sniping. Hindi pa sana gigandakan ko ng basic sniping. Basic. Hanggang naging handle na siya ng sa regiment. Yun ang kwan doon sa parte sa sniping. Kailangan tiis. Kung nandeploy ka sa area, tiis kasi mag-abang ka sa kalaban. Pero kung moving, kung may tropa na nag-forward, kailangan yung sniper hanap ng paraan makuha yung high ground. Back up ka doon sa kwan na tropa na nagmamaneuver. Yun ang ginawa ko doon sa nangyari sa Ripagwak, sa Salbo, hanggang sa Camumar, ganon ginawa ko. Hanggang nakapasok kami sa Camabubakar. Si Sergeant Culago, ngayon official naman, oh, siya ang taga-bit-bit ko ng barit. During that time, driver siya ng 6x. Si Culago. Official na si Culago. Na-commission. Na-combat commission siya. So, kung anong binigay sa akin ng award, kung sino yung nakabit-bit ng barit, nirecommend ko rin. Pati si Bernard, nai-recommend ko yan. Sabi ko, kung ma-promote ako, promote din kayo. Promote sila. Sa December, Paskong Pasko, nandun kami sa area. Hindi kami bumaba. February na kami bumaba. Babad kami dun sa area. Paghanap na ng matarget. Kaya nagiging successful yung sniper. From class 1, class 2, class 3, hanggang ngayon nga class. Bakit na-expand? Tuwing mag-test mission ang ranger, mayroong sniper na estudyante rin na ma-attach sa test mission. So yun yung parang ano. So hanggang ilang? 6 months nyo rin na-clear itong Ang kama, Babakar? 6 months. matagal rin. Matagal. Marami nakabuhis ng buhay dyan. Marami. Kahit mga ibang IB dyan. Marami. Nagkaroon kami misencounter na ng 15 IB tsaka sa amin. Nabanatan ako, sabi ko, paano sikan isarbi ko, huwag kayong kapuputok. Yung doubt ba? Kasi meron talagang sundalo na mararatol. Hindi marunong mag-identify ng sino yung kasamahan. Lalo sa ibang unit. Kung mayroon kang scope, makikita mo yung tropa. Kasi ang tropa, mayroong pack. Ang kalaban, walang pack eh. So, ma-identify mo yung kalaban. Hindi kagaya sa sa NPA area, hindi mo malaman kung sino kalaban mo. Yun ang pinaka-worst, yung pagpasok ng Camabubakar, maraming na kalas na buhay doon, nagbuwis ng buhay. Mabuti naman na naging accomplished yung time na yun ni Irap. Ngayon, hindi nagtagal, nag-take over si Gloria, ibinalik na naman. Di ba? Naibigyan naman uli. Kasi di man nila. Di ba na tayo magawa? Hanggang murmuring na lang tayo. So, ibang usapan na yun. Yun lang yung karanasan mo sa Abubakar. Sa Camabubakar, ang worst. Yung dito naman yung na-transfer ako sa Iloilo, iba naman ang sitwasyon. Kaya tinitimbang-timbang ko sa Christian area, lahi, ibang-iba. Kasi yung komunidad, hawak na nila na-influence na sa komunismo. So, mabuti naman, yung na presidente na si
Duterte, lumabas ang katotohanan. Bakit lumago yung komunismo sa Pilipinas? Nasa politiko eh. Yun ang nagahawak. Hanggang ngayon, nagdidebate yan. Nandyan sa Kongreso at saka sa Senado. So, Master, ano yung kuwan, Master? Sa lahat ng encounter mo, Master, never kang maging wounded. Wala. Bakit? Ano yung kuwan? Paniniwala at saka... Paniniwala. At saka yung kompidensya mo sa sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo, saka may tiwala ka rin sa Diyos. Hindi ka takot mamatay, Master. Ay, lahat ng tayo natatakot, normal. Pero pagdating sa area, nawala yung takot ko. Nag-retire ko, nag-apply ko retire 2008. Lumabas ang order 2009. Siyempre, pa-schoolingin ka po ng mga itsira ng ano yan, mga distida. Instead na mag-schooling ng TISDA, nadiis man ko sa ISAP, napunta ko sa